katanungan sa Facebook group na gusto kong sagutin about sa acid reflux sa GERD. About ito sa nagiging topic ko na rin dati. pH 9 or pH 9 water, or alkaline water. I think nasama ko nito sa video ko last episode. I think hindi ako nagkakamali. Nakalagay kasi doon ito, i-post ko din, ipopost ko din. Ito. Ang nakalagay kasi dito ay pagtatanong, kung mabisa po ba ito sa acid. Lalaki yun nagtanong. Si Sir Angelo. Yan. Si Sir Angelo Santos. Shout out. Hindi naman ito sa YouTube channel ko nagtanong, pero miyembro ako dun sa group na tanungan niya. Sabi ko nga, hindi na masyado akong active sa pagsagot dun sa kasi medyo ang dami na rin naman sumasagot, tapos nagkakadebate. Ayoko kasi nung debate. Sa mga tao na may karamdaman, umaatras na rin sa ganun sa grupong may nagdidebate, kasi hindi siya healthy pagka may debate. Gusto ko kasi sa isang forum na ganun, yung tulungan, hindi yung sapawan, kanya-kanya. Inom lang tayo. Ay, pag inom ko, sip lang. At saka pala yung tubig, may last, I think 2 years ago, nagawa ko ata ng video. Alam ko gumawa ako ng video, hindi ko lang alam kung 2 years ago yun. Nasa forest, sa mountain forest. Ginawa ko ng kwento yun, yung tamang tubig, tamang tubig, tamang iniinom na tubig, tamang paggamit ng tubig. Yun yung aking natatandaan na ginawang vlog. Kung ano yung tubig na inumin mo, kung paano mo inumin, ano yung nararamdaman mo bago mo inumin yung tubig. Sa karanasan ko kasi, may iba-ibang klaseng pag-inom ng tubig. At saka alam naman natin na may ibang klaseng tubig. Kahit sa market, nabibili natin, may iba-ibang klaseng tubig yan. By the way, I'm Arvin Bagon, isang prevention specialist, isang health prevention specialist at advocate. Bukod doon, mahaba din panahon na nagdaan ako sa sakit na GERD, anxiety, acid reflux nga, depression, at iba pang mga kondisyon na dala ng anxiety at dala ng pagkakaroon ng pag-edad, hindi na tayo bumabata at tumatanda tayo. Maraming sakit ang dumadapo sa akin, tulad nyo rin. Ganun din yung yung komplikasyon ng dala ng acid reflux. Bilang isang specialist, yung health prevention specialist, sa napag-aralan, mahirap iwasan ang sakit sa panahon natin. Kasi sa paligid na to, dahil sa mga ginagawa natin, dahil sa technology na meron tayo, pag-unlad kasi ng mundo, pag dami nang nadidevelop na sakit,
Ang dahilan niyan dahil nga unang-una yung chemical. Iba't ibang klaseng chemical, iba't ibang klaseng synthetic chemical nalalanghap natin, nakakasalumuhan natin, na-intake natin. Yun yung yun yung dahilan kung bakit nagkakasakit tayo. Ganun na rin yung pagkakaroon natin ng acid reflux. Bakit palagian tayo at mabilis na tayo magkaroon ng acid reflux? Kasi nga dahil doon sa mga chemical, nagiging trigger ito sa ating katawan. At ang tendency, magre-react ang ating katawan. Isa na dito ang reaksyon ng acid reflux. Isa lang to ha. Maraming klaseng sakit ang nagiging reaksyon doon sa na-intake natin, nakakasalumuhan natin na chemical. Tulad na rin, isama na rin natin yung radiation. Abat sa tubig na binabanggit natin, malaki yung malaki yung dala nito sa pagpapagaling ng bawat karamdaman. Iba't ibang klaseng karamdaman. Nagkataon lang na ang topic natin is about acid reflux, GERD. Pero ang dala ng sakit ang dala na kagalingan ng bawat tubig, hindi muna natin pag-usapan yung pH 9. Generally na tayo yun muna, bawat tubig, mahalaga ito sa kalusugan ng tao. Tulad nga ng pH 9, tulad ng alkaline water nga na tinatawag natin, tulad ng distilled water, mineral water, may kanya-kanyang dahilan na bakit ginawa ito, bakit nauso ito. Noong unang panahon, pag sinabing tubig lang yan, isang klaseng tubig yan. Dahil nga sa pag-aaral, nabigyan ng kanya-kanyang katawagan, yung mga tubig na ganito. Ang lahat ng ito ay para sa ating kalusugan, para sa ating unang-una health prevention. Isa din ito sa mga natutunan ko nung nag-training ako as health prevention specialist. Dun sa grupo na nakitaan ko ng tanong na to, marami yung sumagot. Dami yung comment. Lahat naman tama. Nagkataon lang na may kanya-kanyang kuro-kuro dahil sa mga pinagdaanan, dahil sa mga naranasan, dahil sa natuklasan nila habang meron silang karamdaman. Yung sa akin na sasabihin, dahil sa aking karanasan, hango sa aking karanasan at pinag-aralan, bago ako naging prevention specialist, pinag-aaralan ko yung sarili ko kung paano ako gagaling. Kasi, yun nga, sabi ko nung una sa iba ko mga vlog, parang nawala na rin ako ng pag-asa na gumaling. Kasi bago ko natuklasan na may kagalingan, ang sakit na GERD, tumagal. Mahigit 30 taon. Kasi, nung natuklasan ko may paggaling ang GERD, napagdaanan na natin yung pandemic. Samantalang dumating, nagkaroon ako ng GERD 1990.
2020, yung 2020, 2021 ba? Natapos ang pandemic. Ganun aba yung laban na pinagdaanan ko. Although may time naman talaga na nawawala siya nung umpisa, nung hindi pa ganun kalala. Dumating kasi sa punto na malala talaga yung kondisyon ng GERD ko. Yun nga, nawala na rin ako ng pag-asa, nagkaroon ako ng lumala yung anxiety ko, nagkaroon ako ng depression. Yun yung mabigat na kalaban sa buhay natin kapag malungkot ka na. Kasi yung pangarap mo, unang-una, pagsak na, nawala na. Parang naging negative ka na sa laban mo sa realidad na buhay. Pero hopefully umayos, nakabawi ako sa depression yun. May mga vlog ako na pinag-usapan yan, naging topic yan. Balikan nyo na lang doon sa iba kong vlog. Lahat ng to sinasabi ko sa inyo hindi para mahabang kwentuhan. May kaugnayan lahat ng ito sa topic natin about tubig. Inano ko lang na kung ano sinamari ko lang kung ano yung pinagdaanan ko. Kung bakit ko masasabi na ano yung idea ko tungkol sa tubig. Ano yung idea ko tungkol sa tubig? Bakit ko sinabi yun? Kasi nga, sinamari ko sa inyo na mahaba yung pinagdaanan ko sa sakit. Hindi lang kasi GERD dumami yung sakit ko dahil nga sa anxiety. Alam niyo naman yun. Tapos, nagkaroon ng ibang komplikasyon. Kasi ang iniinom nating gamot, synthetic, may dalang kapahamakan kapag ka masyadong mahaba ng panahon ang ginugol mo sa pag-inom nito. Ang akala mo gumagaling ka pero deep inside lalong nagiging problematic yung katawan mo sa iba't ibang sa kalusugan. Tubig, malaki yung kaginhawaan ng katawan mo doon sa pinag-uusapan nating page 9. Ang tao na nagkakasakit, kalimitan, tumataas yung acid, nagiging acidic ang katawan. Kasi normal, kahit anong klaseng sakit, kaakibat niyan yung pagiging acidic ng katawan. Nagkakaroon ka ng acid sa digestive system natin. Yun yung problema na may mga GERD. At problema ko yun, naging problema ko yun at panghabang buhay problema ng bawat isa yon na katulad ko. Kinokontrol lang. Nakokontrol ko na kasi yung acid reflux sa panahon ngayon. Ilang taon ko nang nakakayang i-control. Pero yun nga, tao tayo, alam natin na anytime, pwedeng bumalik yun. At least, tuloy yung pag-aaral natin about sa nutrition. Nutrition lang kasi yung kailangan ng katawan. Doon nga, sabi nga nung ibang nag-comment doon, hindi daw yung tubig ang kailangan ng katawan, nutrition daw. At totoo naman, lahat naman totoo. Pero bilang isang prevention specialist, naniniwala talaga ako doon, nutrition. Kasi yung gamot kasi, ang gamot ay tulong lang sa katawan natin para tayo gumaling. Ang nagpapagaling sa katawan natin ay may sakit, kahit anong klaseng sakit. Nutrition, tama yung mga nag-comment.
Pero sabi nga, ang parte ng katawan natin, pinakamalaking parte sa katawan natin, tubig. Ano? Mas haba pa ang buhay natin kumpara sa pagkain at tubig. Ano? Mas haba ang buhay natin ng kung walang pagkain at walang tubig. Ano? Papipiliin ka doon, mas mahaba ang buhay natin na ilang araw kung umiinom tayo kumpara sa kumakain lang tayo na walang tubig. Ang katawan natin, may dalawang ano yan, pagdating sa tubig ng katawan natin. Nagle-level siya. Ano? Ang katawan natin nagle-level siya. Nabubuhay siya sa level na level lang na acid at saka alkaline, pH 9. May pH level tayong tinatawag sa katawan natin. Kapag nagka-problema, nagkakasakit tayo. Bumababa ang immune system natin. Ang immune system kasi natin, yan yung mga sundalo ng ating katawan na kapag bumaba o naging acidic tayo, nanghihina yung immune system, napapasok tayo ng iba't ibang klaseng sakit. Kaya yung mga acidic, nagiging masakitin. Yung mga may acid reflux, nagiging masakitin. Ang daming mga nararamdaman, mahina ang katawan. Kasi acidic na siya. Ngayon, kaya nagkaroon ng pH 9 na tubig. Kasi ginagamit niyang pambalanse para umakit yung yung level ng asido mo. Maging balance siya, maging pH 9 siya. Maging pH level. Ang pH level kasi natin pH 9. Nandun yung level. Kapag bumaba siya sa 9, nagiging acidic, humihina ang katawan natin. Pero hindi naman tayo pwedeng lumampas din dun sa tumaas yung alkaline. Madaming klase ang alkaline. Pwedeng lemon water, cucumber water, sabaw ng buko. Yan yung mga pH 9, hindi lang yung pinakita ko sa inyo na nabibili sa sa department store. Department store ba ba? Supermarket. Nabibili sa mga supermarket. Ang pag-inom ng tubig, sip-sip lang. Napansin niyo yung pag-inom ko. Laging ganyan yan tuwing nag-ano ko ha. Ano lang. Hindi pa pwedeng uminom tayo ng diretsuhan. Kasi yung acid, tataas siya. Tataas talaga siya. Ang tubig kasi na sip-sip lang, kumakalat siya sa katawan. Tapos yung acid, hindi siya tumataas. May acid tayo. Kalimitan kasi sa mga acid reflux na, may problema na yan sa splinter. Maluwag na yung splinter. May mga video din ako tungkol sa splinter. Ginawa ko din ng video yan dati. Tagal na. Pero kung gusto nyong pag-usapan ulit, comment nyo lang. Nga pala mga kaibigan, bago natin pagpatuloy ang ating kwentuhan, yung mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa channel ko, paki-subscribe naman. At dahil makakatulong kayo sa katulad kong content creator na gustong mapanood ng iba. Kasi kapag kaunti lang yung subscriber, hindi siya recognize ni YouTube. Kung nagustuhan niyo yung kwento ko na sa tingin niyo kapakinabang sa mga tulad nating may sakit, paki-subscribe po, saka paki-like. Para at least ma-recognize ako ni YouTube na ipalabas. Makikita niyo naman doon sa YouTube, may mga nakalagay doon recognize niya, pinapalabas niya. Ino-open niya sa mga manonood. Dahil kung hindi din mapapalabas. Nakatago lang yung video to. Yun nga, pH 9, sip-sip lang, sip-sip lang. Konti-konti lang, wag yung laklak kasi nagiging lang sa iihi mo din lang siya, yung acid mo tataas,
aabutin nyo ang splinter, mapapakiramdaman mo na andito na mainit, na parang may solid na kasama, pero wala. Ano lang yun siya, reaction siya nung dahil doon sa acid. Tapos, parang naiiwan sa lalamunan yung init. Init na mahapdi, na masakit. Ganun yung ano eh. Yun yung ang tungkol sa alkaline. Yung alkaline para sa level ng pH natin. Yung pH level natin. Tapos yung mineral water, siya yung dapat nating inumin lagi. Meron akong napuntahan na food supplement seminar. Hindi tungkol sa mineral. Hindi siya tungkol sa mineral. Pero meron akong napansin na speaker, doktor siya, yung binibiling mineral water, sabi niya, hindi daw talaga totoong mineral water. Kasi dumaan sa mga proseso. May dala siyang rock salt, nilalagyan niya ng pinch lang na rock salt. Yung bote, bukas niya ng bote, lalagyan. Kasi, yun nga, kapag mga speaker kasi niyan, kung saan lugar pumupunta, may baon siyang tubig. Ganyan naman, kahit ako, speaker ako ng Prevention Education and Community Involvement Section sa opisina namin. Isa akong preventive educator din talaga ako. Isa akong kaya ako nagkaroon ng training, kaya ako naging prevention specialist. Kasi nagka-training ako dyan dahil sa opisina, dahil naman sa drug prevention, naging drug prevention specialist ako. More on talaga, para sa kalusugan yung naging seminar, naging training ko. Kaya swerte din ako, nagkaroon ako ng training as a prevention specialist, health prevention specialist na libre. Ilang din yun, ilang ang araw din na training yun. Yun, yung kasing rock salt, mineral, kaya binubuhay niya yung mineral doon sa iniinom niyang tubig. Kasi ang design ng katawan natin, ang iniinom mineral. Ngayon naman mga dudes, yung distilled water, di ba may distilled water tayo? Naman siya? Para siya sa mga nagkaroon ng virus o bacteria sa katawan. Kailangan natin ng malinis na tubig. Kung natatandaan nyo, nung unang panahon, kung nakukwento sa inyo, nung natatandaan nyo yung kwento ng mga lola at lola nyo, nagpapakulo sila ng tubig kapag may ganung problema. Halimbawa, nagkaroon ng LVM, nagtae, kailangan malinis na tubig yung inumin niya. Hindi pwedeng mineral kasi lalala. Ang kailangan, yung pinakulo ang tubig. Yun naman kasi yung distilled water. Pinatay na yung mineral. Kasi pag napatay na yung mineral, malinis na siya. Tapos saka ulit ibalik sa mineral. Yung pag-inom naman ng mainit at saka malamig na tubig, yung ito, pag sinabi ko malamig na tubig, yung regular temperature, o yung lamig na galing sa bukal. Kung nakainom ka ng tubig sa bukal, para siyang galing sa ref na medyo mababa yung lamig. Pero hindi siya yung parang galing sa gripo na medyo malamig sa gripo. Medyo mas malamig sa gripo. Parang kung nakainom ka na ng tubig sa banga. Ako kasi umabot ako ng banga eh. Nakaabot ako sa banga. Iba yung lamig niya. Ganun yung kailangan ng katawan. Kapag acidic ako, acid reflux ako dati. Ito, kwento ko nito dati doon sa mga vlog eh. Nung nagkakaganon pa ako. Ang iniinom kong tubig, hindi maligamgam, hindi mainit. Kasi yung acid nga, kaya nga masakit, mainit siya.
Kung iinuman mo ng mainit, ganito ang ginagawa ko doon. Inom ako nung malamig, yung yung tubig na ganito ako, hindi nag-iinom ng galing sa ref eh. Normal temperature, pag sinabing malamig, yung normal temperature, yun ang iinumin ko para mabawasan yung init ng lalamunan. Kapag medyo mabawas-bawas ng init ng lalamunan pero nakakaramdam pa ako ng something magaspang na saka ako iinom ng maligamgam na tubig. Kasi tendency naman ng maligamgam na tubig, kasi pagka may acid tayo minsan, nagkakaroon tayo ng yung sinusitis natin o yung allergy rhinitis natin, nagkakaroon tayo ng parang plema, dumidikit dito sa lalamunan, yung acid dumidikit doon. Mainit din yun. Gagawin ko, para malusaw yung plemang yon na ibaba, inom ako ng ilang lakok na mainit na tubig. Tapos pagkatapos nun, yung mga dinidip ko na tubig, yung mineral, yung normal na temperature, yung malamig na. Ganun yung ginagawa ko. Yung tubig na pH 9, ang katumbas niyan, kaya sabi nung iba doon sa vlog, sa Facebook, nutrition ang ginagawa nila kasi yung pH 9 daw hindi din nakakagaling. Hindi din daw nakakagaling. Mali naman yon kasi ako naranasan ko. Tsaka totoo, ang pagpapagaling ng sakit natin hindi sa isang pamamaraan lang. Package siya. Grupo siya. Halimbawa, 5 grupo, ganun. Pag inalis mo yung isa, mahirapan gumaling. Kung tinanggal mo yung 2, tatatlo na sila, mahirapan gumaling. Kailangan lahat, kompleto, grupo. Ganito yun eh. Kailangan mo ng gamot. Kailangan mo ng gamot na galing sa butika na binigay ng doktor. Mahalaga yan. Kailangan mo ng nutrition. Kailangan mo yun ng tubig. Kailangan mo ng disiplina. 4. May dadagdag ba tayo? At kailangan mo ng paniniwala sa'yo at sa lumikha. Di ba? Pag ang isa dyan, hindi mo ginawa, mahirapan kang gumaling. Karanasan ko yan. Kaya ako binabahagi sa inyo. Mahirap gumaling kapag ang isa dyan hindi mo ginawa. Kailangan lahat yan gagawin mo. Kailangan uminom ka na ng tamang gamot sa tamang reseta ng doktor na nagbigay sa'yo. Uminom ka ng pH 9 para bumaba yung yung acid mo, maging level yung pH natin. Kailangan mong kumain na masustansyang pagkain para magkaroon ka ng nutrition. Kailangan mong magtiwala sa iyong sarili at kailangan mong magkaroon ng disiplina. Kasi disiplina mahalaga. Yun lang mga dudes, sana kapag hatid ako ng tamang impormasyon para sa pagpapagaling. Bye-bye!